Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa first 8 games ng regular season na ito ay nakapasok nga si Buddy Hield sa top 10 ng MVP ladder matapos ang impresibong simula niya sa season na ito. Ganun pa man, ngayon nga ay matindi na ang binagsak nito mga kaibigan at kasama ng pagbagsak ng kanyang mga stats ay ang pagbagsak ng record ng Golden State Warriors. Sa buwan ng Oktubre ay nag-average siya ng 21 points per game on 50% shooting sa field. Pagpasok naman ng November, bumaba ito sa 13.2 points on 45% shooting sa field. Disente pa rin nga ito kahit papaano. Subalit pagpatak nga ng December ay 8.5 points per game na lamang siya on 36% shooting sa field. At ngayon 2025 naman ay 8 points per game, sakto na lamang siya mga kaibigan. Ayon nga sa iba, noong simula ng season ay malaki ang natipid ng Warriors kay Buddy Hield bilang pamalit kay Klay Thompson. Well, tila ba isa nga itong bubong sa iyong bahay na tinipid mo sa materyales at ngayon ay nakikita mo na ang pinagkaiba sa quality ng dalawa. Ang worst version nga ni Klay Thompson ay halos kasing galing lang nga ng prime Buddy Hield. Subalit tingnan nga natin, baka naman bumawi si Buddy Hield sa mga susunod na games at magkaroon siya ng mga hot shooting streaks. Subalit sa ngayon nga ay hindi talaga maganda ang pinapakita niya at malaki ang epekto nito sa Warriors base sa kanilang record. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Sacramento Kings. Matapos na magkaroon ng mga magkakasunod na talo, agad nga nilang pinatalsik ang kanilang head coach at former coach of the year na nagdala sa kanila pabalik sa NBA playoffs matapos ang halos 2 dekada, Coach Mike Brown. Well, ngayon nga ay may 5 ng magkakasunod na panalo ang Sacramento Kings at maliit na sample size pa lamang ito, subalit a step in the right direction. Kahapon ay nakuha nila ang double overtime win laban sa Miami Heat sa score na 123-118. Lamang na nga ng 17 points sa fourth quarter ang Heat nang gumawa ang Kings ng malaking comeback. At tinapos nga sila ng former Mr. Fourth Quarter DeMar DeRozan na nagtala ng 9 straight points sa second overtime. 30 points and 4 assists nga siya mga kaibigan sa game na ito. 23 points, 5 rebounds and 6 assists din si Malik Monk. 21 points, 18 rebounds, 11 assists and 3 blocks triple-double si Domantas Sabonis. 17 points, 8 rebounds and 3 steals si Ellis. At 14 points, 12 rebounds naman si Keegan Murray. Sa Miami Heat naman ay nasayang ang 26.7 rebounds si Tyler Hero, 18.7 rebounds si Terry Rozier, 18 points, 12 rebounds and 4 steals si Bam Adebayo, at 16 points, 12 rebounds, 10 assists and 5 steals si Jaime Jaquez Jr. Ginagawa ng Kings sa magkakasunod na panalo na ito nang wala si De'Aaron Fox, kaya naman ang next step ngayon ay kung paano ba magagawa ni DeRozan at Fox na mag-coexist kapag bumalik na siya at hindi maglaro ng your turn, my turn basketball. Kailangan nga ang punto sila ay manggaling within the flow of the offense at hindi lang dahil sa kanilang individual talent. Hindi pa huli ang lahat sa Kings, magkakadikit lang nga ang standing sa West. Number 11 sila ngayon, subalit 3 games lang nga ang agwat sa kanila ng 6 seed at wala pa tayo sa kalahati ng season na ito. Sa palagay nyo ba ay kailangan ng Kings na gumawa ng trade o sapat na ang team na meron sila ngayon para gumawa ng malalim na playoff run?